Eto nga po, yung number 3 or 4 sa Senado, 'no? Sa survey, talaga hong itinuturo, 'no? Talaga pong itinuturo na malaki ang kooperasyon ni Senator Bongo, sabi ni Rego. Wala bang survey si Marcoleta? Wala pong survey para dun sa mga top 20 to 30, Pasensya na po. Wala pong survey doon sa mga number 20 hanggang 30. Sabihin ko na lang po kung sino po yung mga nandun. Nandun si Kibuloy, nandun si Ipe, nandoon si, Jimmy Bondoc, oh, sino pa ba? Si Marcoleta nandiyan sila sa top 20 to 30. Oh, si Bongo, mga kababayan, talagang itinuturo na malaki ang naging kooperasyon ho, mga bossing. Saan? Dito nga ho, 'no? Lalo na doon sa reward, mga kababayan. Grabe. Sabi ni Jiro Kansaki, 197 like. Oh, doon sa mga hindi pa naka-like diyan, pindutin niyo na po. Colonel Jovias Penido confirmed that Bongo, no, provided cash reward. Oh, ayan daw ho, no? To police officer who successful implemented former President Rodrigo Duterte laban kontra droga, no? Si Bongo naman ho, mga kababayan, paulit-ulit niyang sinasabi, wala akong kinalaman diyan, no? Hindi naman ako kasali doon sa mga tawag dito, doon sa laban kontra droga, 'no, kumbaga parang gusto sabihin ni Bongo, sila-sila lang 'yan, Parang, "Bahala kayo diyan, sila-sila lang ho 'yan." 'No? Pero mga kababayan, 'wag nating alisin sa ating isipan na nung panahon po na namamayagpag po si dating Pangulong Duterte, siguro ang nasa isip po ng mga taong ito sila Bongo, sila Bato de la Rosa, ang dating Pangulong Duterte, kumbaga hindi na matatapos ang kanilang panunungkulan. Akala ho nila, non-stop na 'yun o forever na 'yun, mga bossing. Nagkamali ho sila kasi ang dami nilang sinabi doon sa mga interview na tipo bang parang wala na ho, parang wala ng papalit sa kanila, wala silang takot. Narinig niyo po yung sinabi ni Bongo dun, 'di ba? Ano sabi ni Bongo? 500,000 sa buhay, 1,000,000 sa tegi, at 2,000,000 para doon sa mga nanlaban daw ho, mga kababayan. Biruin mo 'yun, oh. Tapos ngayon itinatanggi ho nila. Sabi ni Henry De Leon, "No to Bongo." Wala naman talagang umamin sa kasalanan na kanilang ginawa, kahit buking na itatanggi pa nila. Korek ho, kahit meron ng mga ebidensya. Isa din ho sa reason kung ba't hindi mga nagsisi-attend diyan, mga kababayan, dahil nga baka isampal sa kanila nung mga congressman yung kanilang mga pinagsasabi doon sa kanilang mga interview. 'Pag sinabi nilang, "Hindi po totoo 'yan, nakasali ako sa reward." Hindi po totoo na may kinalaman ho ako diyaan sa reward na 'yan. Baka isampal sa kanila nung mga congressman yung mga interview ho sa kanila nung 2019 ho. 'No, mapapahiya sa taong bayan. Baka ma-stroke ho, 'no, ma-stroke na hindi na makapagsalita. Mako-corner ho, 'Di ba, tuloy natin. Colonel Espinido confirmed that Bongo provide cash reward to police officer who successful implemented former President Rodrigo Duterte laban kontra droga. The funding of the cash reward came from, among other, Pogo entities. Naku po, eto na. Mukhang pera ng Pogo pa. Mapapakamot na lang talaga tayo sa ulo, mga kababayan. Mukhang galing pa ho sa pera ng Pogo. Oh, at sa iba't iba, baka tax ng bayan din ho, mga kababayan. Lagot kayo. Lagot tayo. Oh, baka pati yung tax yung tax na ibinabayad natin ginamit nila pang-reward po doon sa mga kapulisan. Doon sa mga kapulisan na pinalakas po nila ang loob ng mga, kapulisan natin. Tapos kapag dating ng ending ho, yang pagtegi ho, personal 'yan.
Kumbaga gustong sabihin ng dating Pangulong Duterte, "Labas ako diyan." Ano? Samantalang yung namamayagpag ho ang dating pangulo doon sa kanyang, posisyon, aba, "Sagot ko kayo, ako ang bahala sa inyo." Eh, kung ikaw ang pulis, narinig mo galing sa presidente yon, ano gagawin mo? Bukod sa may makukuha ka ng, reward, oh, good job ka pa sa presidente, 'di ba? O tapos sa mga DDS, para ka pang ano, hero. Eh, sige, palabanin mo na 'yan, oh, 'di ba? Palabanin mo na 'yan, 'no? Buyuhin mo ng manlaban 'yan, para sa gano'n kung 500,000 lang ang makukuha natin, tumungtong ng 2,000,000, aba, tubo ng 1.5 milyon. 'Di ho ba, mga kababayan? 'Yun po yung mali, yung pagpapatupad po nila, 'no? Kung paano po nila ipinatupad, kung paano po nila, pinalakad yung kanilang laban kontra droga. Kaya doon sa mga DDS na sasabihin, "Oh, etong mga 'to sila Mark Ramos, oh, yung mga vloggers na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga ano 'yan, mga sumusuporta 'yan sa mga adik." Nagkakamali ho kayo, 'no? Kami po, ayos sa amin yung laban kontra droga, kung maayos na ipinatupad, kung maayos na pinalakad. Hindi yung mga ganitong meron ng suko, tapos sumuko na nga, eh, maririnig mo sa dating Pangulong Duterte, "Udyukan mo, buyuhin mong manlaban." Eh, 'di ba ho mas maganda ho at mas maayos kung sakaling yung mga suko na ipapasok sa oblo, 'no? Lilitisin, oh, 'di ba? Mas okey yon. Total karamihan naman po ng, mamamayang Pilipino sa Pilipinas, eh, Katoliko. Ano ang utos ng simbahan? Oh, maging pro-life tayo. Dahil eto po, etong buhay natin mga boss, ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng meron tayo sa mundong ibabaw. Pero nung nadaanan po nung laban kontra droga nila, etneb lang, 20-20 mil lang. 'Di ba Ram J, Negros Island, oh. Sabi ni Yami 2024, yung naghahanap ng 20 pesos kilos na ang bigas, move on na please. Mamaya maghintay po kayo. Madaming mga DDS diyan na wala pong ibang ikinumento o walang ibang alam na ikomento kung hindi, nasaan yung pinangako ni BBM na 20 pesos na bigas? Oh, nasaan na yung flood control? Sabi ni Christopher Agapay, "Boss Mark vlogger, magpapaangat sa kandidato, yun din ang lalabas sa 2028." Oh, tuloy natin 'to. Nasaan na ba tayo dito? The fundings of the cash reward came from among others, POGO entities. Grabe ano? It was reported, kaya pala pinapasok ng pinapasok. Pasok kayo dito sa Pilipinas. Oh, welcome kayo dito sa Pilipinas. Oh, sandamakmak na mga incheck ang pumasok. Ano, nandiyan na yung pastilyasan. Oh, welcome kayo dito. Tapos nagkaroon ng gawaan ng mga pekeng birth certificate. Saan, saan daw yun? Davao. Halos mahigit, 1,200 o humigit pa dun, yung mga pekeng birth certificate daw po na nagawa sa Davao, mga kababayan. Kaya pala kapagka inano mo, eh, 'no, kapagka pinagduktong-duktong mo yung mga pangyayari, aba, mapapasabi ka na lang, kaya pala. Ano ho? Oh, sabi dito, "It was reported that Senator Christopher Lawrence Bungo played a crucial role in the disbursement of fund relating to the reward system as alleged by former Colonel si Garma, 'di ba? Royina Garma and Miss Ermina Muking Espino." Bungo, lagot kayo. Ako naman ho, mga kababayan, simple lang naman 'tong problema nila Bungo, eh. Kung, kung
alam nila talaga yung katotohanan, 'no? At kung talagang hindi sila, sangkot dito. 'Pag 'yan ho, mga kababayan, sila nagsi-attend ho ng mga hearing 'yan, oh, tapos inilahad nila na ipaliwanag ng maayos kung ano yung mga pangyayari, ay naku, baka pati ho tayo mga bossing iboto pa si Bongo, eh. Pero dahil ho sa nakikita natin ng mga pag-iwas-iwas nila Bongo, nila Bato de la Rosa doon sa Kongreso para ipaliwanag lahat, iyan po, mga bossing, ang dahilan kung bakit yung kandidatura ho nila, eh, imbis na umangat, imbis na iboto, wala, bumabagsak ho, 'no? Sila din po ang may dahilan, mga kababayan. Ayaw mga magpaliwanag. Ewan ko, nahawa yata kay Kibuloy lahat, ano? Pinagpapaliwanag, para naman din ho sa kanila yon, para malinis ang kanilang mga pangalan. Si Kibuloy, si Harry Roque, mas pinili ho mga nagtatago, 'no? Sila Bongo, Bato, mga nagtatago naman ho 'to sa kanilang mga alibay na kasi ayaw namin na masira yung history na may umattend na senador diyaan sa Kongreso, et cetera, et cetera. Simpleng pagpapaliwanag kung ano talaga, hmm, hindi magawa. Kaya ho hindi maaalis sa ating isipan, mga bossing, na ano, oh, na guilty 'tong mga 'to. Eh, hindi naman lang ho sa Pilipinas naiisip pagka gano'n, na kapagka yung ayaw humarap, ayaw magsalita, ayaw ayaw makipag-usap, buong mundo po gano'n ang iniisip, mga kababayan. 'Pag hindi nakikipag-usap, ayaw ipaliwanag ang kanilang side, nagtatago sa kanilang mga alibay, guilty ang unang papasok sa isipan ng isang bawat personalidad ho. Sabi ni Connie Pascual, wala kasi silang mahalukay na kahit isa, 'no, na maipintas kay PBBM kasi wala talaga, malinis ang pamamahala niya. Eh, panay ho imbento, mga kababayan. Puros ho imbento ang ginagawa. Panay tanim ng kung ano-ano kay Pangulong Bongbong Marcos. Dating Pangulong Duterte, una sa nasabi ko, eh, okey 'tong mama na 'to, rektahan sumagot. Yun pala hari din ng fake news, 'no? Hari din ng fake news ang dating Pangulong Duterte. Biruin mo ipakalat na bangag ang ating pangulo, bumabatak ang ating pangulo. Hanapan mo na ebidensya, walang maipakita. Kapagka nasusukol na, pagka naiipit na, wala na. Biglang sasabihin, "Hindi ko naman sinabi yun." 'No? Biglang mapapahawak na sa pisngi, "Hindi ko naman sinabi yun." Hmm, eh, antibiotic lang yung ibig ko sabihin dun. Wala na ho. Sa pabago-bago, mga kababayan, nung kanilang mga sinasabi, eh, yan din po ang dahilan kung bakit doon sa 2025 election, malabo pong makatawid sila para maging senador ulit. Si Bongo baka makapasok pa, 'no? Pero si Tobats, bomalabso, mga bossing.